Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, ito munang pag-compute ng area at volume gamit ang plan sweep muna. Itong naka-open na ito na program ay plan sweep ito. Ang una nating gagawin mga boss, no, gaya na sinabi ko dati bago tayo mag-uumpisa sa pag-estimate ng kahit na anong ini-estimate natin, mapa area yan, volume, segment, linear, kung ano man, count. Kailangan nating gamitin muna itong scale. So, kailangan muna nating i-scale yung plano natin, no? So, click yung scale. Tapos, hanap tayo ng mahabang length. Ito, halimbawa, itong 30 feet na ito. O, type lang natin yung 30 feet. Pagkatapos, yung okay natin. Tapos, click natin yung dulo-dulo ng dimension, no? Para makapag-scale tayo. Pag nakita na natin na tama na itong scale niya, so lumabas naman 30 feet ito, parehas, ibig sabihin na-scale na natin, no? Ayan yung first step pag gagamitin natin yung plan sweep. Ngayon, subukan na nating mag-compute ng area at volume using plan sweep. Para maka-compute tayo ng area, ito yung icon na area mga boss, no? O, click natin yung area. Pagkatapos, maglalagay lang tayo ng name, no? Halimbawa, slab area. Ayan, no? Tapos, ang gagawin natin mga boss, papalitan natin ang kulay ito kung gusto nyong palitan. O gusto nyong default na lang. Ayan, no? So, palitan natin. Ngayon ang gagawin natin, i-okay natin. Pag in-okay na natin, no, pwede na tayong pumindot ng mga corner, no? O yung point, no, na gusto nating kunan ng area. O once na pick na natin yung mga points, no, i-right click natin, then stop. Kung meron pa tayong kukomputin mga boss, no, new section naman, no. So click natin ito, yung new section, kung kukomputin pa natin yung kabila. O, click lang ng click. So, maganda, lapitan natin para accurate yung pag-estimate natin, no? O, once na na-click na yung apat na point sa rectangle na ito, right click, then stop. So, kung mapansin nyo mga boss, ito na yung area, yung slab area na kinompute natin, 200.9 square feet. Ayan yan, no? Ngayon, kung ko-compute naman tayo ng volume, o tingin tayo ng ibang part ng plano rito, o halimbawa, ko-compute natin yung volume nito. So, kung titingnan natin dito sa mga icon, mga boss, wala tayong makikitang volume na icon, no? So, yung volume na yan, nandito yan sa area, dun sa loob niyan, meron tayong makikita rito, cubic yard. So, since cubic yard ito, volume ito mga boss, no? So, click lang natin itong cubic yard na ito or area cubic yard na ito. Click. O, pwede nating lagyan ng name, no? Halimbawa, slab volume in cubic yard, na? Ngayon na ang gagawin natin mga boss, pwede nyo lagyan ng price ito, no? Kung gusto nyo lagyan ng price, yung depth niya nakalagay sa inches. Halimbawa, ang gusto kong lagay na depth niya, no, yung kapal niya 6 inches. Pagkatapos, once na type na natin yung kapal niya o yung depth niya, pwede nyo palitan din ng kulay. O halimbawa, eto naman. Ngayon, okay na natin, no? Yung pag-pick ng area at saka ng volume, halos parehas lang. So, i-click lang natin ito. Click. Click, click, right click, stop. So, kung tapos na, ito lang yon, stop na tayo, no? So, ngayon kung kukomputin pa natin yon, new section. Tapos, click lang uli. Click, 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 then right click, stop kung tapos na.
So kung makikita natin mga boss, ito yung volume, slab volume in cubic yard, 3.7 cubic yard. Ayan na. So kung gusto nyo makita sa legend dyan mga boss, gusto nyo tingnan, i-right click nyo lang, show legend. So kung makikita nyo, ito no, nung nasa baba, ito yun no. Ito rin yan no. So ito yun, slab area 200.9 square foot no, or square feet. Yung volume naman, slab volume, pwede kong i-drag ito para makita natin, in cubic yards no, 3.7 cubic yard. Ayan yung pag-compute ng area at saka ng volume using PlanSweep program. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss ang pag-compute ng area at volume using Bluebeam naman. Dito sa pag-compute ng area at volume o kahit na anong kino-compute dito sa Bluebeam, kailangan din nating mag-scale. No? So, nandito yan sa tools, measure, set scale. Ayan. No? Tapos, click natin yung custom and then calibrate. Once na kinlik natin yung calibrate, yung okay lang natin. Tapos, hahanap tayo ng dimension na i-calibrate natin. So, halimbawa, itong 8.5 meters, pipindutin natin yung dulo-dulo para ma-calibrate natin yung scale, no? So, click. And then, itatype natin dito kung ano yung length, no? Nung kinakalibrate nating length. So, kung 10 meters yun, type natin dito 10. Since 8.5 yun, no, type natin dito 8.5, no? Ang unit niya, etong plano na ito, meters yan, click natin yung meters, no? Then, apply scale. Para ma-check nyo kung tama, no, yung kinalibrate nating scale. So, pwede tayo pumunta sa tools, measure, and then length. So, susukatin natin kung tama yung scale, no, using length. So, since naka-pitch siya mga boss, no, pwede natin i-convert ito sa meter, no. So, meron naman tayong units dito. Yung length, pwede nating gawing meter instead na feet. So, ito yung mga boss, 8.51. So, dikit na dikit siya dun sa 8.5 na. So, ibig sabihin, tama yung kinompute natin. So, maaaring sa pag-pick lang dito, na konting-konting diferensya, yung ano natin. Kasi nga, hindi nag-o-snap kasi PDF itong drawing natin, no? So, i-delete na natin ito. And check natin itong 3 meters kung makuha niya. Measure, length. O, click natin ito. Dulo-dulo. O, yung unit, i-adjust natin to meter. Ayun, kung napansin natin mga boss, tama naman, no? Yung sinet nating pag-calibrate natin. So, ito yun, 3 siya. 3 to 3 yun. No? So, ibig sabihin, may diferensya lang tayong napindot doon na konting-konti, no? So, ngayon since na-check na natin, no, tama yung pag-set natin, pwede na tayong kumompute ng area rito, no? So, yung pag-area naman dito, yung computation niya, nandito yan sa tools, measure, ito yung area, no, dito sa Bluebeam, no? And then, click natin yung mga corner, no? Yung mga corner para makompute yung area nito. O sa kaso nito, 4 na corner. Yung iba nga, polygon o ibang shape, no? Pwede natin i-click yan. Then, ang gagawin natin, enter. So, ito yung area. So, pwede natin i-adjust yung text natin dito, no? So, ang text nito, font size, pwede natin i-adjust. Halimbawa, 8 para makita. So, ito yon. Ang gagawin natin, pwede naman nating palitan, no? Ito ang title, pwede nating palitan yan dito. Halimbawa, slab area rin.
Ito yun, oh. So, napalitan, oh. Dito lang yan, oh, sa properties. Ito, na. So, yung pagpalit ng kulay, pwede rin naman dito yan. Ito yun, oh, no? So, ayan yung pag-compute ng area rito, no? So, ngayon kung gusto pa nating computein ito, punta ulit tayo rito, Tools, Measure, then Area. So, dito, pwede naman natin gawing i-click dito, then mag-rectangle lang tayo rito. Pwede natin ganyanin. So, ito yung area, no? Dito meron namang match properties, no? So, i-match properties na lang natin. Click natin ito. And then right-click. Format painter ito, no? Click lang natin ito para parehas. Ayun, no? So, yung area nito na-compute na, ayan, no? Naka-square feet silang parehas. Pwede naman natin gawing square meter yan. So, dito yung pag-change ng unit dito sa Bluebeam, madali siya, no? So, compare sa plan sweep, mas madali yung pag-change ng unit dito, no? Ito yun, no? Square meter. Ayan, no? So, pwede natin i-square meter ito. Ito yan, na? Yung dalawang area. Ngayon, pag magko-compute naman tayo ng volume, so, ito naman, dito sa my tools pa rin, measure, and then, ito naman yung volume, ayan, na? So, once na-click natin yung volume, dito actually, no, bago natin i-click yung mga corner, pwede rin natin lagyan ng subject dito, no? Anong volume ang kino-compute natin, no? Halimbawa, slab volume. Ayan, na. Ngayon, pwede rin niyang i-copy yan, Ctrl-C. And then, ilagay natin, Ctrl-V. So, ito yan, no? So, pwede nating baguhin yung kulay. Pwede nating baguhin yung kulay ng text, no? Dito, bago natin pindutin yung mga corner o yung mga point na gusto nating i-pick, no? Once na na-set na natin yan, and then i-enter natin, no? Ito na yan, yung slab volume. So, naka cubic feet siya. Gaya na sinabi ko, dito sa Bluebeam, madaling i-adjust yung unit niyan, no? So, click yung unit, tapos sa volume, instead na cubic feet, gawin natin cubic meter. So, ito yon. Ayan yung pag-compute ng volume at saka ng area, no? Dito sa Bluebeam. So, tingnan nyo na lang mga boss kung ano yung difference nila, no? Kung ano yung pagkakaiba nila. I-practice nyo. At least dito sa ginagawa natin, dalawang program na kaagad ang pinag-aaralan natin, no? Ang plan sweep at saka ng Bluebeam review. Okay, kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.